katimanan. So pinaagi sa telebisyon, pinaagi sa mga pagsulat, pinaagi sa broadcast, ang pito ka presensya nila can be multiplied diya sa mga istasyon, diya sa mga pamantalaan. Matag bulan nga nagatapok ang sakop sa media og laing sektor dinhi sa Press Freedom Monument sa Cagayan de Oro City. Walay laing tumong kung dili iampo ang hustisya sa mga gipampusin patay nga mamamahayag. Niadtong Lunes lamang gawas sa binulan nga panagtapok, hinumdum ang ika-5 anibersaryo sa Maguindanao Massacre. 5 years later, nandito tayo with the same message. Culture of impunity. We are condemning the culture of impunity and the government's inability to deliver justice. Same message 5 years ago, the same message ngayon sinasabi uli natin. Inaagi sa itong nga lungon, ilang giparehag, nang ngit-ngit pa sa alkitran ang pultahan, padulong sa ustisya sa matag krimen kansang biktima, sakop sa media. Samang inasla, kulay dugo ang kulay ng bawat payagan. Sa ilang kadismaya, matag usa nila namulong og walay laing gisusi kung dili ang garas na kaayong pulong hustisya. Niadtong Domingo lamang sa lungsod sa Ampatuan, Maguindanao, hinumdum usab ang 5th anniversary sa massacre. Diin mismo sa Barangay Salman, diin nahitabo ang pagpamatay sa mga sakop sa media, sibilyan, abogado ug uban pa. Bisan 5 ka tuig na ang nakalabay, dili gyapon mapugnan sa pipila ang muluha tungod sa kamatayon sa ilang kabanay. Sumala ni Bishop Felix Berto Calang sa Iglesia Filipina Independiente. Ilang nasubay ang mga kaso sa extrajudicial killings sa Pilipinas o wala kini napadungan. Sukad pa sa rehimen ni Gloria Macapagal Arroyo hangtod nga mipuli ang tuig nga daan ni Presidente Noynoy Aquino. Mahuman na lamang siya sa iyang termino, hanap gihapon ang hustisya, nalangang hustisya, gilimod nga hustisya. Ang atong kabalaka na-compound tungod kay here comes the President na nag-ingon siya nga ang iyahang pagpangulo is pagpangulo sa tulid nga dalan. Ang culture of impunity is not a good indication of a kinigitawag nga matuwid na daan. Alang kang Archbishop Antonio Ledesma sa Roman Catholic Church, taas na kaayo ang 5 ka tuig aron pagsuta sa sadaan sa kaso sa Maguindanao Massacre. Angay kunong susihon kanunay sa korte, nganong wala pa marisulba ang kaso. Nagahulat yun sa pagpagawas man sa desisyon bahin sa kanang Maguindanao Massacre. O para sa ako, bansa nadunggan ko man dinigan na tama na taas din ang panahon sa paggulat niya. Tungod sa kalangan sa dagan sa kaso, dugangan pa sa pagkagawas nun sa mga akusado, kay lagi nakabail sila. Posible kuno mo atras na ang mga saksi sa krimen. Kini ang kabalakan sa ekonomistang si Attorney Tony Soriano. But unfortunately, ang mga witnesses karon kakadlo because ang uban nila nangamatay na. Not because of natural death, but because of murder or homicide. So doon na gaya attempt pag-iog na to silence the witnesses. Huyang alang niya ang pagpanalipod sa gobyerno ngadto sa mga saksi o nga mapasagaron kini sa pag-atiman sa mga heinous crime sama sa Maguindanao. One of the problems there will be ang venue sa trial. Ang venue sa trial is in Metro Manila. But ang incident or the crime was committed in Maguindanao province. So pag-transport ng sa witnesses,
pag-evaluate lang sa mga documentary evidences and everything, murag it will take time. Dako ang papel sa media, busa dili angay mapagnan sa suga sa interes ang matag sakop niini sa pag-isgot sa media killings aron dili malubong sa kalimot ang mga namatay. I hope kami sa media will still be united against the seeming delay sa proseso nato karon. Ang ato sang judicial system, usar po nandyan. Sa big case, murag di po kaya lang san. Ang mga media organization leaders nga silang Ray Maraunay o Froilan Gallardo sa KBP o Anti-Segregation Investigation Team on Ampatuan Massacre nabalakas sa posibleng paggamit sa Maguindanao Massacre victims sa sunod 2016 presidential elections. Kay ganit kinighimo man ni Pinoy ni saad yatong 2016 pero walay naitabo. Buot usab nilang matutukan ang justice system sa nasod kay kung walay mausab ang Maguindanao Massacre, magpabiling hisgutanan. No one has been convicted sa case. Instead, ang 41 ka mga accused nagka-piyansa. Di ba? Post-bail, na dunay tulo ka mga accused ang wala natangtang sa charge list sa mga case. No? So, subok kay palundungon na inanin na tabo sa Maguindanao massacre case. Ang question na mo karon, kaya ba ni Huaton sa 2016 pagkawala ni Presidente? Paghuman pagkawala si Presidente Aquino, unsa man ning Ampatuan Massacre sa sunod na Presidente? Importante ba ni sa sunod na Presidente? Mao na mo kabalakay. Nakita na ko ang kakulangon sa kahinay sa dagang kaso tungod sa atong justice system nato din sa Pilipinas. Ang atong nasod karon among gitawag og nasod state of impunity. Ang makakusog ang state of impunity kung number one, malimot ang tao, magpabaya ang katawhan, o dili na lang doesn't care unsang society. Ang digil ako malimitan, isulti siya, ang kining massacre, mao kuno ni hallmark, kung masolve ni hallmark sa usa ka demokrasya, nga ang justice system kompleto na punishment. Pila pa katuig ang ihapon, pila pa kakandila ang dagkutan, o pila pa bakaha ka mga luha sa mga kabanay sa gipangluthang patay ang masayang, una makuptan ang katarong, una magganipon ang balaod, niining niluog nga klase sa pagpamatay, sama na lamang sa Maguindanao Massacre.